Iniisip ko na lang, paano kung hindi ka na nakakapag-Japanese? Ang hirap talaga. Wala na. Full na yung bus. Kailangan nating mag-adjust sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. So, sorry kung nangyayari to. Good morning J-Peeps, welcome back to my channel. And ngayon nga yung third day ng ating Hokuriku trip. So ngayon is nandito na tayo sa Toyama Station. Hindi ko na kayo naisama kanina sa pagkain natin ng breakfast kasi almost same lang naman yung pagkain. So after ko nga kumain, nag-onsen ako saglit, tapos nag-check out. After check out is yan, nandito na tayo. And tignan nyo, apakahaba na naman ng pila dun sa, sa counter. So ngayon is ni-research ko sa Google kung pwede nga bang bumili ng ticket ang Hokuriku Pass sa mga ganitong machine, and sabi niya pwede daw. Tignan natin kung gagana nga yung guide na binigay sa akin. Again guys, wag niyo akong gagayahin. Reserve your ticket in advance, lalo na kapag ganitong mga holiday season. Ngayon kasi is long weekend, so marami ring mga tao ang extend nung holiday nila. Nung Friday kasi is holiday, so Saturday, Sunday, tas yung iba nag-add ng Monday, so yung iba nga is pauwi pa lang din ngayon. Kaya, ayun, ang daming tao. So, now is magpapareserve na nga ako ng ticket ko from Toyama to Kanazawa. Tapos yung ticket natin mamayang gabi from Kanazawa to Takayama Station. So, kaya nag-check out na nga ako today kasi papunta tayo ng Takayama and dun nga tayo mag-i-stay for 2 nights. And bukas naman is papunta tayo sa Shirakawa for whole day. Kaya excited ako. Bago yan is bili muna tayo ng ticket and see you later. So ayun guys, nakabili na nga tayo ng ticket. So yung ticket ko nga is from Toyama to Kanazawa. And then bumili na rin ako ng from Kanazawa to Takayama. Pero apparently, from Kanazawa to Takayama is kailangan ko palang bumalik dito sa Toyama. And then maglo-local train papunta sa Takayama. Kaya ang gagawin ko ngayon is iiwan ko muna tong mga luggage ko. Para nga pagbalik ko dito mamaya is saka ko na lang kukunin kaysa dala ko to hanggang Kanazawa, 'di ba? So ayun, mission abort ulit. Full yung mga locker. Mukhang sa Kanazawa ko na to iiwan. Pero okay lang. Medyo hassle lang konti. Pero pagdating ko naman sa Kanazawa station is ilalagay ko rin siya sa locker doon, hopefully meron. Pasok na nga tayo sa station. And itatago na nga natin tong mga tickets natin. Guys, wag niyo iwawala to. Car 10, seat 1C nga tayo. And ang nilabas ko na nga lang is ito. Kasi nga hindi ko talaga pinapasok yung reserve ticket sa exit gates. Para nga hindi siya kainin and meron akong souvenir. Iniipon ko kasi lahat ng mga tickets na pina-reserve ko dito sa trip na to. Nandito na nga yung Shinkansen na sasakyan natin. And meron pa naman tayong 4 minutes. So, bili muna ako ng drinks dito sa vending machine. Yun, kape tayo ulit, kape. Pero gusto ko ng cold na coffee. Cold na kape. Wala. Ayun, meron, kaso black to eh. So, I think mag-Red Bull na lang ako guys. Bili tayong Red Bull. So, ito na yung drink natin and waiting for our train. Again, sa car 10 tayo. So, this is 9. Punta lang tayo dun sa kabila. Pasok na tayo guys. Car 10 tayo. So, kaya once pinili ko para merong iwanan ng gamit sa likod. Ayan. Pero actually, dito na lang ako mag-iwan. So, ayun. See you later kapag nandun na tayo sa Kanazawa. Na tayo sa Kanazawa Station, and Kanazawa Station nga is part ng Ishikawa Prefecture. So technically nandito na tayo sa ating pang 35/47 na nalibot na prefecture sa Japan. Konti na lang, 11 to go, and malilibot na natin ang buong Japan. Kaso guys, may konting problema tayo. Maraming mga linya ng tren ang tumigil because nagkaroon ng sira yung isa sa mga truck from Toyama to Takayama.
So around Hida is nagka-problema yung truck. Kaya ngayon is may chance na yung last train na manggagaling sa Toyama to Takayama is maaga yung alis, around 5 p.m. And naisip ko, since nasa Kanazawa na tayo, yung Hokuriku Pass kasi natin is pwede siya for for Nohi buses. Nohi buses is like a bus company or a type of bus na pumupunta nga Kanazawa, Takayama, Toyama, and Shirakawa. So ngayon, ang problema lang is ang Nohi bus from Kanazawa to Takayama is from hanggang 4 p.m. lang. So 4 p.m. tas 2 hours na biyahe, alas 6 ng gabi is nasa Takayama na tayo. Kaso magiging limited nga lang yung time natin dito sa Kanazawa. And also, another problem is nakabili na nga tayo ng ticket ng Shinkansen from Kanazawa to Toyama for 7 p.m. Pero technically, pwede ko naman yung i-cancel, lalo na if makakakuha ko ng reservation ng Nohi bus dito sa Kanazawa. So ngayon nga is itatry ko munang pumunta sa Nohi bus terminal para magpa-reserve ng ticket ng Kanazawa. And pag nakakuha nga tayo is ika-cancel ko na nga yung ticket ko from Kanazawa to Toyama. Ang daming tao dito sa Kanazawa. So, sa unang 3 prefecture na napuntahan ko, ito yung pinakamaraming tao sa station. Ayan siya. And ngayon is papunta nga ako sa Westgate. Kasi sabi nga ni Kuya, nandito daw yung Nohi bus counter or yung bilihan ng ticket. Try ko magpa-reserve. Pero kung wala tayong choice. Kailangan nating mag-adjust sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Sana meron, hopefully meron. Kahit 4 p.m. yun naalis, ang mahalaga is maikot ko muna tong Kanazawa area. Dito sa station is masayang-masaya na ako kasi babalik naman tayo dito. For sure yan. So ito yung labas ng west exit ng Kanazawa station. Yung tingnan nyo. Ang difference dito is apakaganda ng mga architectures and kakaiba ang architectures dito sa Kanazawa. That's my first impression. And ito na yung mga buses. Hanapin ko yung Nohi bus. Guys, nandito na nga tayo sa Hokuriku Railroad Ticket Office. And dito nga yung, I think, magpapareserve ng bus. And tingnan nyo guys, wala nang ticket ng Shirakawa Go today. Almost sa mga oras na yan. Alas 2 na lang yung natitira. Pero papunta tayo sa Takayama. Kaya mag-i-inquire lang ako saglit. Update ko na lang kayo ha. Pasok tayo. So ayun, kagagaling ko nga lang sa loob. And wala na. Full na yung bus reserve seat for today. Kaya kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano makakarating sa Takayama today gamit ang ating pass. So ayun guys, no choice tayo. Ang naisip ko na lang na paraan is pumunta pabalik sa Toyama and masakyan ko yung 5:14 p.m. na tren mula Toyama to Takayama. So kailangan nating makabalik sa Toyama before 5:14. I'm not sure kung mayroong reserve ticket yon. So try ko na rin magpa-reserve ng ticket. And again guys, kahit naka-reserve ako ng ticket for 7 p.m. ng Kanazawa to Toyama, pwede ko siyang gamitin anytime. Basta same day ng nakalagay sa ticket. Pero hindi na ako pwedeng umupo dun sa pina-reserve kong seat. So siguro later, before 5 or mga 4 o'clock, balik na ako pa Toyama. Pero ang gagawin ko is sasakay na lang ako sa non-reserve using yung reserve ticket ko na hindi ko naman kasi magagamit. So hindi ko na siya i-cancel. Or magpapa-reserve na lang ako ng rapid or reserve seat ng 5:14 from Toyama to Takayama. Ayan na nga JP. So natanong ko na nga ang mga staff. Buti na lang din nagninihongo ko or nagja-Japanese ako kasi iniisip ko na lang paano kung hindi ka nakakapag-Japanese. Ang hirap talaga ng ganitong sitwasyon. Again guys, sorry kung
nangyayari to? Ba't ako nagsusorry? Eh, nag-research naman ako, pero hindi ko na-research na masisira pala yung bridge. Hindi, joke lang. Kidding aside, ang binigay sa aking suggestion nung mga staff ng JR is bumalik sa Toyama, and then from Toyama merong mga buses doon na na pwede kang sumakay from Toyama and then doon papunta sa sa linya kung saan nag-start na masira yung truck. So after nung linya, after nung station kung saan nasira yung truck, doon ibababa ng bus, and then doon sasakay ka na ng local train papunta sa Takayama. Kaya ayun yung gagawin natin. And tingnan nyo, umaambon din ngayon. Pasensya na kung hindi ko masyadong may ikot ngayon tong Kanazawa. Pero babalikan natin to, guys. Tingnan nyo, napakaganda nga ng architecture dito. Ayan. Alam nyo ba, sa dami ng travel ko, isa talaga to sa mga pinaka nawindang yung brain cells ko. Talaga. Bukod pa yung before kasi sa Abashiri naman, more on delay lang. Ito kasi totally nag-stop yung operation. Eh, kung iikot nga naman ako, meron pang isang way. Pero kung iikot ako from Kanazawa, pupunta ako ng Suruga. Sa Suruga, pupunta ako ng Maybara. Sa Maybara, pupunta ako ng Takayama. Abutin ako ng 4 to 5 hours na biyahe. Wait lang, pakita ko lang sa inyo yung ganda ng station nila. Ganda, di ba? Yan. Yan yung station nila. So, kaya ayun. Yun yung gagawin ko, and ika-cancel ko na lang yung plans ko dito sa Kanazawa. Tapos, makita-kita na lang tayo mamaya sa Takayama kapag nakarating ako, and doon ko kayo i-update kung ano nga yung nangyari. So ayan, finally nandito na tayo sa Takayama, Gifu Prefecture, and it's currently 5:07 PM. Ang aga nating nakarating dito, pero gaya nga ng sabi ko, mas okay na maaga tayong makarating kaysa hindi tayo makarating. So, sinigurado ko lang na makakarating ako sa Takayama, and nagwagi naman tayo doon. And ikukwento ko nga lang yung nangyari kasi ang dami kong maling sinabi doon sa mga una kong video. Meron akong konting misunderstanding or hindi naintindihan doon sa mga explanation nila. So, ngayon, ang nangyari is after kong umalis sa Kanazawa, is nag-decide akong dumiretso na sa Toyama agad. So after kong kumain is nagtanong ako ulit sa Toyama station kung saan nga yung sakayan ng bus, kasi unang pagkakaintindi ko is sasakay na ng bus sa Toyama and then bababa sa Sugihara. Yung Sugihara kasi, yun yung pinaka station na from Sugihara to Takayama, ayos lahat ng linya. So akala ko ganun yung mangyayari. And then, hindi ko ata naintindihan yung explanation nung una na pagkagaling pala sa Toyama, sasakay ako ulit ng local train, papunta naman doon sa station bago nga maputol yung yung linya. 'Di ba may nasirang part? So bago maputol yung linya, so kung ito yung Sugihara, kailangan kong bumaba dito. Tapos itong gitnang to yung sira. So kailangan mong sumakay ng tren dito. Tapos itong gitnang sira is merong bus daw na dyan na binigay si JR. So ngayon, yun yung mali ko. So sorry kasi hindi ko siya naintindihan. So from Toyama pala, sasakay pa ako ng tren, ng local train papunta sa Inotani. So hanggang sa Inotani, halos 1 oras siya, and local train. And ang sabi nga is pagdating mo sa Inotani is hindi sure kung meron kang masasakyang bus. So buti na nga lang mag-isa ako and hindi rin masyadong madami yung dala ko. Pagdating ko dun sa Inotani is ako yung unang nakalabas kasi karamihan ng kasama ko, foreigners. Ginamitan ko na ng skills ko sa Nihongo. Tinanong ko, ano bang pinto dito yung pinakamalapit sa exit? Syempre, para mauna ako. E di pagdating ko sa Inotani, ayun, ako yung nauna, iniwan yung bag doon, tapos sumakay na ako. Pangalawang row yung sinakayan ko. Tapos nakakatuwa kasi, di ba, napuno yung bus. Kasi yun yung kinakatakot ko, mapuno yung bus, tapos hindi ako makasakay, hindi ako makarating dito sa Takayama. So, ang ginawa nung ibang mga JR staff dun sa Inotani, may mga private car sila, sinabay nila yung iba hanggang sa kumbaga ma-accommodate nila lahat. Pero actually, 10 minutes away lang naman yung Inotani dun sa Sugihara. So, maliit lang kasi itong gitna nga yung putol. So, 10 minutes away lang siya. Pero still, meron silang pre-provide na na assistance sa mga tao. Tapos ang daming staff, like
4 or 5 staff yung nag-aantay sa amin, parang may grand welcome, parang gano'n. So nakakatuwa rin in a way na alam mong may care sa'yo or may care sila sa serbisyo. Kasi ano 'to, kumbaga binayaran natin 'tong, na 'to, serbisyo na 'to from them. So ayun, pagdating ko sa Sugihara, yun sumakay lang ako ng tren and then nakarating na ako dito sa Takayama. And ngayon nandito na tayo sa Takayama. Sobrang excited ako kasi guys, ang Takayama is isa sa mga lugar na ang ganda-ganda for me, pero wala akong enough time lagi kasi sa 3 times or 4 times kung nakarating dito, laging tour. So dito sa Takayama Old Town, laging halos 1 oras lang kaming nag-i-stay. Tapos sa Shirakawa, minsan 1.5 hour, pinakamatagal ko na siguro doon 2.5 hours sa Shirakawa. So ngayon is nandito nga tayo sa hotel na pinag-i-stayan ko. Washington Hotel to, dito sa Takayama. And alam nyo ba, naharap lang siya mismo nung station. Ang pangalan nga ng hotel na pinaka name niya is Hida Takayama Washington Plaza Hotel. So tawid nga lang nito yung Takayama Station, tapos gilid niya is meron na dyang yung bus stop papunta ng Shirakawa. Tapos tabi lang mismo or sa baba lang mismo nitong hotel na to is yung Old Town. Tas meron nga ring drugstore dyan. Ngayon, i-room tour ko kayo. So ito yung hotel. This is 2,200 per night. And meron din sila ditong sento or yung large na hot bath. So ayan, mas maluwag siya compared sa una natin in-stayan sa APA, sa Toyama. So ayan na, nakasampay na yung jacket ko. Mas maluwag nga, ayan. Tapos ang kinaibahan lang, ayan. 'Di ba yung sa Toyama nandun yung yung bintana, pero ito yung yung akin, ganyan. So single bed, merong fridge. Tapos ito, kinuha ko na to kanina, syempre. Binayaran natin to, 2 per night yan. Ayan, so kinuha ko yung lahat. Pero pwede ka pang naman kumuha niyan. And dito pala sa Takayama, may 200 yen na tax. So ayan yung oras ng public ba. Tapos ayan, may wifi din and everything. So ayun, kung magbubook kayo dito, please use my discount code. Klook JP in Japan or JTE10 off kapag naman sa Agoda is JP in Japan. So, ano nga ba yung takeaway ko sa Kanazawa? So, ayun, syempre nanghinayang ako na hindi natuloy yung Kanazawa, yung pag-ikot ko sa Kanazawa. Pero ganun kasi yung traveling ng spontaneous eh. Hindi talaga perfect yan. Perfect. Hindi talaga yan perfecto. So, ang lang is kailangan matuto tayong mag-isip agad kung anong next step. Kailangan hindi tayo yung bigla na lang mawawalan ng pag-asa na kumbaga, kung siguro kung mahina yung loob ko or mag-isip ako ng safest way is isipin ko mag-stay na lang ako longer sa Toyama, ganyan. And ayun, ang ginawa ko is may mga masasacrifice akong itinerary. And isa pa siguro, kaya rin siguro umulan sa Kanazawa is para tama rin akong mag-ikot doon. Kasi nga, umuulan na. And sa Kanazawa, karamihan sana lang gusto kong puntahan doon is outdoor. So, hindi talaga pwede since umuulan, may dala akong gamit. Tapos nga, may hinahabol pa akong oras. Kaya, I think babalikan ko talaga si Kanazawa next time. Pero ang ganda ng Kanazawa ha. Like, paglabas ko sa station, kitang-kita ko yung architecture. Sobrang ganda ng architecture. Meron sila doon parang wooden na torii. Tapos, ayun yung pinaka sa akin, tumatak sa Kanazawa. Tapos yun, natutuwa din ako na dito sa Japan, hindi ko kasi alam kung nangyayari din to sa Pilipinas. Once na magka-aberya sila, ang laki nung care nila sa customers na kahit, alam nyo yun, na inaako nila yung yung service. Parang, alam mo yun, kasi bayad nga naman si customer. Tapos, syempre, kumbaga hindi rin naman kasalanan ng company na kailangan nilang ayusin yung may preemptive silang kailangan gawin dun sa isang linya. I mean, kasalanan nila in a way sa maintenance, pero syempre, inako talaga nila yung sisi and gumawa sila ng paraan para mapunan yung mga services na hindi nila maipro-provide. So, ayun, nakakatuwa lang yun sa Japan. And siguro itong vlog ko, parang wala siya masyadong substance ngayon. Kasi puro kamalian. Basta ang daming mga
aberya. Pero dito tayo sa positive, sa dulo. O habang tumatagal, humahaba tong ano ko. Nagiging commentary na tong vlog ko. So, ayun, basta, ayun pala, pagdating ko pala dito, nakalimutan ko lang sabihin, is nag-try din ako magpa-reserve ng bus ticket papuntang Shirakawa kasi medyo na-traumatize ako sa ano walang reservation eh. Pero yun, puno na. Puno na yung reservation. By the way, pwedeng gamitin ang Hokuriku Pass nyo dito sa Nohi buses para makapunta ka from Takayama to Shirakawa. Kasama na yun sa binayaran mo sa pass. So, balikan na yun. Pero, sabi ni ate, dun sa is pumunta na lang ako ng around, ito yung, yung schedule. So, sabi niya sa akin, punta ako ng before 8:50, 20 minutes before 8:50, yun yung buses papunta sa, anong tawag dyan? Sa Shirakawa Go. Tapos yung pauwi naman, yung last bus is 5:30 p.m. Gusto ko kasi talaga mag-whole day sa Shirakawa. Marami akong gustong gawin sa Shirakawa and hopefully magawa ko siya bukas. Thank you so much for watching this video. I hope na may natutunan kayo sa mga aberyang nangyari sa atin today. And I hope na manood pa kayo ng videos natin. Please watch my previous videos, yung sa Toyama and yung mga susunod pa nating videos. Thank you so much for watching again and always supporting. Pwede kayong mag-comment dyan ng any reaction nyo and any comments. Thank you so much again. See you Nara, J Peeps. Bye-bye.